Naging boom ang pagbabisikleta nitong pandemic at naging alternatibong transportasyon. Ngayong mahal ang presyo ng gasolina at diesel. Pero gaano nga ba kaligtas pumadyak dito sa Metro Manila? Alamin natin sa unang balita ni Nico Wahe. Pandemya at sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Dalawa yan sa dahilan kung bakit dumarami ang mga nagbibisikleta ngayon. Pero ang tanong, ligtas ba ang mga kalsada ng Metro Manila para sa kanila? Tara, alamin natin. Magandang umaga mga kapuso, nandito tayo ulit sa Las Piñas at kasama nga natin muli si Sir Michael Angelo. Siya yung may motor, may sasakyan pero laging nakagarahe ngayon dahil sa taas ng presyo ng krudo. At ngayong araw, sasamahan naman natin siya na magbisikleta mula rito sa Las Piñas hanggang sa kanyang trabaho sa Makati City. Mahigit 20 kilometro ang tatahakin namin ni Michael Angelo, kaya dapat siguruhin na ligtas ang aming magiging biyahe. Bukod sa helmet, may dala rin siyang tubig, pambomba sakaling maflatan sa biyahe, at spare tire sakaling mabutasan. Kumpleto rin sa ilaw ang kanyang bisikleta para sa pag-uwi niya sa gabi. Alas 6:30 ng umaga kami nagsimulang pumedal para makaabot sa alas 10 ng umaga niyang pasok sa trabaho. Let's go! Wala kami naging problema sa kahabaan ng daang hari sa Las Piñas. Bukod sa malawak ang bike lane, hindi ito sinasakop ng mga sasakyan. Pero habang tumatagal ang aming biyahe, mas nakita namin ang problema ng mga bikers sa kalsada. Una na riyan ang mga obstruction, gaya ng mga pasahero na sa bike lane tumatambay para pumara ng masasakyan. Mga public utility vehicle na bigla-bigla nalang humihinto para magbaba at magsakay ng pasahero. Pati nga minibus na ito, sinakop din ng bike lane. Pero ang numero unong problema ng mga biker ay mga motorsiklo. Pinapasok kasi nila ang mga bike lane. Ito yung mga motor. Yan yung sinasabi natin na walang respeto sa bike lane. Sa kasagsagan nga ng aming pagpadyak, biglang Ang bigla na lang may motor na nag-swerve sa amin dito sa bike lane para lang mag-overtake. Yun yung pinakadelikado. may ilang kalsada rin kaming nadaanan na walang bike lane. Mahigit 2 oras din ang pinadyak namin ni Michael Angelo. Mag-aalas 9 na ng umaga nang makarating kami sa Makati. Sa assessment ni Michael Angelo, malaki nang in-improve ng mga bike lane na nadadaanan niya. Pero yun yung mga mahirap sa kalsada, yung biglang humihinto yung mga jeep sa bike lane. So sobrang apektado yung mga nakabisikleta. Usually yun yung magiging cause ng aksidente kasi biglang mag-stop yung bike, hindi madadamay nasa likod, or worst is ma-hit mismo nung bike yung jeep na biglang nag-stop sa harapan niya. ganyan din na napansin ng grupo ng mga biker na Bikers United Movement. Hindi siya safe, no? Definitely marami pang improvements na kailangan. Infrastructure still nasa infancy stage pa siya, so hindi pa maayos. Marami pa tayong makikitang potholes, imbornal, may mga grills, mga drain na minsan lumulusot yung yung mga gulong ng mga bikes. Ayon kay Ann, mas kailangan din ng respeto ng mga motorista sa mga nagbibisikleta. Ipinakita rin sa akin ni Ann kung anong kalsada ang tingin niyang pinakadelikado para sa kanila. Iyan ang elliptical road sa Quezon City. So dito, puposisyon ka na sa gitna. Medyo puposisyon na tayo. Kasi may ipit, may ipit tayo. So dahan-dahan tayo dito. Tingin sa kaliwa. Senyas ng konti ng mga intensyon. Yun, pasok. Ayon sa isang transportation engineer, talagang delikado ang mga bike lane sa Metro Manila, lalo na kung pinilit lang ilagay sa kalsada. It was hurriedly done, forcefully done, and the objective was not about safety. The objective was for show, so that they can show that so many kilometers of roads or so many kilometers of bike lanes were installed or put in place. Ang number 1 rule raw, hindi dapat magkasama sa kalsada ang malalaking sasakyan at ang bisikleta. The real bike lane actually is not on the roadway, but inside pa ng sidewalk. I've seen several bike lanes in Japan, in Europe, no? Where the bicycle is inside pa. Pagkatapos ng curbside, you have the sidewalk. And then after the sidewalk,
That's where you put the bicycle lanes. Ang pwede raw pagayahan ng maayos at ligtas na bike lane ay ang bike lane ng Marikina. Nasa sidewalk ito at nakahiwalay sa mismong kalsada. Two-way na rin ito kaya hindi na kailangan lumipat pa sa kabilang bahagi ng kalsada ang nagbibisikleta. Sabi ng MMDA, hindi raw pinilit ang mga bike lane sa EDSA. Pinag-aralan daw ito. Bagamat katabi ng mga sasakyan sa EDSA ang bike lane, siniguro raw nilang protektado at re-respetuhin ng mga bikers sa pamamagitan ng mga harang na inilagay nila. Sinisita rin daw nila mga motorsiklong nananakop ng bike lane. Sa kanilang datos nitong unang 3 buwan ng 2022, mahigit 1,200 na ang nahuling nilang motorsiklo na pumapasok sa bike lane. Pero mukhang hindi pa rin talaga may iwasan ng aksidente. Sa datos ng MMDA noong 2021, aabot sa mahigit 2,000 mga nakabike ang naaksidente sa Metro Manila. Sa ngayon, may gumugulong daw na plano ang MMDA para sa mga bikers sa EDSA. Isa sa ating mga plano, in fact matagal na namin itong ipinopropose at hinihinga ng budget, ay ang elevated na bicycle lane and walkway, especially sa EDSA. Ito yung talaga magpo-provide sa kanila ng safe na daan. Talagang totally hiwalay sila sa ating lansangan at sa ibang sasakyan. Maging sa elliptical road na bahagi ng Commonwealth Avenue, may plano rin daw sila. Kasama sa plano natin na yung ating mga footbridges ay magkaroon ng rampa para pwedeng hindi kailangan buhatin ng mga siklista yung kanilang mga bikes kung hindi ipanik through the ramp. Sa kalsada, dapat walang maghahari-harian. Pagmamayari yan ng lahat na ang tanging gusto ay makarating sa paroroonan. Yan ang unang balita. Nico Wahe, Puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.